Pagkarinig sa usapan ni na Obito at Madara, umatake agad yung Shadow Clone ni Naruto gamit ang Super Mini-Tailed Beast Ball. Pero na-block ni Madara yung attack at tinalo ang clone. Nakuha pa niya sina 8 at 9 Tails habang tinatanong ni Kakashi ang dati niyang kaibigan kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, sinabi ni Naruto kay Madara na anak siya ng 4th Hokage at hindi siya magpapatalo. Gumawa naman si Madara ng malaking wood dragon kaya napilitan si Naruto na mag-tailed beast mode. Tinanong ulit ni Kakashi si Obito kung bakit siya sumunod sa landas ni Madara pero sabi ni Obito wala na siyang ibang sasabihin. Nagpatuloy ang laban, nagpakawala si Obito na madaming shuriken pero pinigilan ito ni Kakashi gamit ang Wall of Earth. Nang dumaan si Obito sa wall, tinanong pa rin siya ni Kakashi kung dahil ba ito kay Rin pero sinigawan siya ni Obito na tumahimik. Pinawarp ni Obito si Kakashi sa ibang dimension pero nakabalik din si Kakashi gamit yung parehong jutsu. Sa kabilang banda, sinimulang sipsipin ng Wood Dragon ang chakra ni Kurama kaya muntik na mabaliw si Naruto. Narinig ni Kakashi at Guy yung sinabi ni Naruto na poprotektahan niya ang mga kaibigan niya kaya bigla silang umatake, si Kakashi gamit ang Lightning Cutter para sirain yung ibang shuriken ni Obito at si Guy gamit ang Daytime Tiger para atakihin si Madara. Nagdesisyon si Gyuki na atakihin yung demonic statue of the Outer Path bago pa ma-revive yung 10 Tails nung makita niyang may bitak na yung barrier. Ibinunyag ni Kurama na si Kakashi ay umaatake kay Obito mula sa ibang dimension at binigyan siya ng kaunting chakra nang naghawakan sila. Pagbalik ni Kakashi sa real world, nagpasalamat siya kay Kurama. Pinagsama naman ni Naruto at Killer Bee ang malalaking sphere nila at pina-fly away yung demonic statue. Pagkatapos ng explosion, napansin nila na nawala yung chakra ng statue kaya nag-isip sila kung ito na ba ang ending. Pero nung nawala yung usok, biglang lumitaw ang 10 Tails na revived na, kaya nagsimula na ulit sina Obito at Madara sa plano nila. Nalito si Naruto nung una kasi hindi niya maramdaman yung 10 Tails. Sinabi ni Kurama na parang natural energy kasi yung 10 Tails kaya napayuko si Naruto nung sinubukan niyang Eye Sense gamit ang Sage Mode. Kinuha ni Madara at Obito ang kontrol ng 10 Tails at pinag-usapan kung itutuloy na nila agad ang plano o susubukan muna ang lakas nito. Nagplano si Kurama ng strategy laban sa 10 Tails. Nag-risk sila, pinakawalan ni Kakashi si Bee mula sa Kamui Dimension mismo sa harap ng halimaw para targetin yung mata nito. Pero tinadyakan lang ng 10 Tails pabalik yung Tailed Beast Ball ni Bee naubusan ng chakra sina Bee at Naruto kaya bumalik sila mula sa Tailed Beast Mode. Lumapit si Naruto para gumawa ng more Shadow Clones pero nauwi sila sa diskusyon ng ideals nila ni Obito. Pina-fire ni Obito yung 10 Tails ng Tailed Beast Ball sa kanila pero nag-miss ito dahil dumating sina Ino, Hinata, at iba pa para tulungan sila. May mga Aburame at Kurogekure Shinobi din na gumulo sa Senseng at nagtago ng battlefield. Dumating ang buong allied shinobi forces sa battlefield pero nadiskubre sila nung hinampas ng buntot ng 10 Tails yung cover nila. Matapang na sinabi ni Naruto na mas malakas ang allied shinobi forces technique kaysa Infinite Tsukuyomi. Hindi naman na-impress na Obito at Madara at nakipag-argue pa si Obito kay Naruto habang si Shikaku naman ay nagbigay ng strategy sa alliance gamit ang telepathy ni Inoichi. Sunod-sunod nilang binulag yung 10 Tails, pinalubog ito sa lupa, at ginapos gamit ang mabilis matuyong halo ng tubig at apog. Napansin ni Madara yung galing ng teamwork ng mga shinobi mula sa iba't ibang bansa. Inutusan ni Shikaku ang alliance na makipag-cooperate kay Naruto para sulitin yung limit ng intangibility ni Obito at pina-target yung mga marunong ng taijutsu kay Madara. Nang magsimula yung atake, sinabi ni Obito at Madara na kumakapit pa rin sa walang kwentang pag-asa ang mga kalaban habang nagsisimulang magbago yung anyo ng 10 Tails. Habang ready na umatake ang allied shinobi forces laban sa dalawang Uchiha at 10 Tails, ginamit ng dalawa ang lakas ng halimaw para pasabugin palayo lahat ng kalaban. Sabi ni Madara, basic lang ang strategy na tanggalin ang utak ng kalaban, kaya pina-fire ng 10 Tails yung Tailed Beast Ball sa mga random na lugar. Sinubukan ni Shikaku na sabihin kay Kakashi ang next plan para pigilan ng 10 Tails. Pero na-detect ni Ao na may Tailed Beast Ball na papunta sa HQ nila. Kaya nagpaalam sina Shikaku at Inoichi habang pinapasa yung huling utos sa buong puwersa at nag-goodbye na rin kina Shikamaru at Ino. Nawasak ang Allied HQ. Sabi ni Madara, nagiging mahirap ng kontrolin ang 10 Tails. Para makontrol ito ng ayos, kailangan nilang maging Jinchuriki pero hindi pwedeng patay na katawan, kailangan buhay. Si Obito lang ang pwedeng mag-perform ng jutsu para ma-revive siya ng buo kaya hinayaan siya ni Madara gumawa ng next move. Para i-demoralize si Naruto, pinakawalan ni Obito yung maraming wooden spike sa alliance at madaming nasaktan at namatay. Sina Neji, Hinata, at Hieishi ay nagtatangkang protektahan si Naruto mula sa atake ng 10 Tails.
Pero nung nakafocus yung atake kay Naruto, nagdesisyon si Neji na maging human shield para kay Naruto at Hinata. Tinamaan siya at namatay, naintindihan niya sa huli kung bakit nag-sacrifice ang tatay niya para sa mga kasama. Sinubukan ni Obito na lokohin si Naruto, sinasabi na walang kwenta yung ideals niya at namatay lang si Neji at madami pa dahil sa mga sinasabi niya. Kinabahan si Kakashi para kay Naruto pero sinampal siya ni Hinata para magising sa katotohanan. Sumuporta pa si Kurama sa sinabi ni Hinata. Sabi niya, pareho lang ang sacrifice ni Neji sa ginawa ni Minato at Kushina para protektahan si Naruto nung baby pa siya. Samantala, fully recharged na si B at pumasok ulit sa Tailed Beast mode. Sumugod siya at pinakain sa Ten Tails yung sariling Tailed Beast Ball nito. Sumabog ito at nabigyan ng oras ang iba. Nang naka-recharge na, bumalik si Naruto sa cloak form niya at binigyan pa niya ng Fox Chakra si Hinata. Pagdating ng Taka at Orochimaru sa Konoha, naramdaman nila agad ang chakra ni Naruto. Sa battlefield, napansin ng lahat yung chakra cloak na nakabalot kay Hinata. Gumawa ng mga shadow clones si Naruto at nagsimulang ipamahagi ang chakra ni Kurama sa lahat ng allied shinobi forces. Nagkaroon silang lahat ng parehong chakra shroud. Sinubukan umatake ng Ten Tails pero sinalag ni Hinata gamit ang bagong lakas niya. Nagpakawala pa si Obito ng mas maraming buntot na umatake pero nablock ito ng mga lamaking Akamichi clan members. Naalala ni Ino at Shikamaru yung huling bili ng mga tatay nila at tinuloy yung strategy. Ginamit ni Ino ang jutsu niya para kontrolin ulit si Obito at ilihis yung attack na papunta sana kay Choji. Samantala, ginapos ng mga Nara, kasama si Shikamaru, ang Ten Tails gamit ang mga shadow nila. Nagluksa si Lee para kay Neji. Kinausap ni Kakashi at Naruto si Obito, sinasabi na bilang shinobi, kailangan nilang tiisin ang pagkawala ng mga kaibigan kahit masakit. Naalala ni Lee si Neji habang binibigyan siya ni Naruto ng chakra. Naalala rin ni Kakashi ang huling usapan nila ni Shikako. Pinuri ni Kurama si Naruto at sinabi na pareho siya sa mga magulang niya. Tinulungan ni Madara si Obito sa pamamagitan ng pagbasag sa hawak ng mga Nara sa Ten Tails, pero na-counter naman yung susunod na attack nila ng sunod-sunod na mga atake mula sa Alliance. Pinalibutan ng mga buntot ng Ten Tails ang buong Alliance. Tinukso ni Obito si Hiashi tungkol sa irony ng branch family system ng Hyuga. Pinutol ni Naruto ang ilang buntot gamit ang Rasen Shuriken at nag-move as one ang buong alliance papunta sa Ten Tails. Ayos naman ni Hinata ang balikat ni Naruto at naghagis ulit si Naruto ng isa pang Rasen Shuriken na dumaan kay Obito pero naputol yung connection niya sa halimaw. Ginawa rin ni Lee ang pareho, sinipa si Madara. Napa-atres silang dalawa. Samantala, sa labas ng Konoha, nakarating na sina Orochimaru at Taka sa Uzumaki Clan Mask Storage Temple. Kinuha ni Orochimaru yung isang mask doon. Pinagmasdan ni Sasuke yung tanawin ng village at nag-comment si Orochimaru tungkol sa nararamdaman ni Sasuke. Binuksan ni Sasuke yung secret passage papunta sa lihim na kwarto ng Uchiha sa Naka-Shrine. Sa loob, sinuot ni Orochimaru yung mask, tinawag yung Shinigami, at pinabuksan ang tiyan nito para mailabas yung laman. Bumalik kay Orochimaru ang kaluluwa ng mga braso niya pero yung sugat ng Shinigami ay na-reflect din sa kanya. Pinadaloy ni Jugo yung natural energy kay Sasuke para mailabas yung 6 na white Zetsu spore sa katawan niya. Inabsorb ni Jugo yung isa, hinawakan ni Suigetsu yung isa pa, tapos lumipat si Orochimaru sa isa para makatakas mula sa sugat niya. Yung natitirang 4 ginamit bilang sacrifice para sa Impure World Reincarnation. Sa huli, nabuhay muli ni Orochimaru ang 4 na unang Hokage. Yung mga nabuhay na Hokage, tumingin-tingin muna sa paligid. Tinanong ni Hashirama kung sino si Minato, at natuwa siya nang malaman niyang siya yung 4th Hokage. Pero kinabahan siya nang sabihin ni Orochimaru na si Tsunade ang 5th Hokage. Pinaliwanag ni Orochimaru na hindi niya sila binuhay para sirain ang Konoha kundi para sagutin ang mga tanong ni Sasuke. Kinumpirma ni Hiruzen kay Sasuke yung tungkol kay Itachi at sa village. Tinanong ni Orochimaru si Tobirama tungkol sa mga patakaran niya laban sa Uchiha noon. Dinipensahan ito ni Tobirama at ipinaliwanag na madaling magpadala sa matinding emosyon ng Uchiha. Diretsong tinanong ni Sasuke si Hashirama kung ano ba talaga ang village at para saan ang mga shinobi, at sinabi niya na doon magdedepende ang desisyon niya. Nagalit si Tobirama at pinalakas yung chakra niya, pero gumanti rin si Hashirama at pinalakas din yung chakra niya, halos mabasag yung Naka-Shrine. Pinuri ni Hashirama si Itachi at sinabi na mahaba ang sagot sa tanong ni Sasuke. Ibinunyag ni Orochimaru sa kanila yung gyerang sinisimulan ni Madara. Naramdaman ni Minato at Tobirama yung chakra ni Naruto at Madara sa malayo. Sinubukan umalis ni Tobirama pero pinigilan siya ni Orochimaru.
Naisip ni Hashirama na kung hindi nila sasagutin si Sasuke, baka maging parang Madara din siya. At kung ganoon, wala ring silbi yung pagkapanalo nila sa gera. Kaya nagsimula si Hashirama magkwento kay Sasuke tungkol sa huling laban nila ni Madara. Nagpatuloy si Hashirama sa pagkukwento tungkol sa pagkakaibigan nila ni Madara Uchiha. Bata pa sila noon, nagkita sila sa ilog. Naiinis si Madara kasi hindi niya matalan yung bato papunta sa kabila. Nagulat siya nung si Hashirama nakapagpatalo ng bato hanggang kabila. Naglabas ng inis si Madara pero nahihiya si Hashirama kaya nagsorry siya. Doon nagsimula yung kakaiba nilang pagkakaibigan kahit hindi nila sinasabi yung apelyido nila. Sa kampo ng Senju, may libing para sa mga namatay sa laban. Kasama na yung kapatid ni Hashirama na si Kawarama. Inis na inis si Hashirama at kinausap niya tatay niya, tutol siya sa pagpapadala ng mga bata sa gyera pero sinuntok siya ng tatay niya. Nag-usap sina Hashirama, Tobirama at Itama tungkol sa laban nila kontra sa Uchiha at sa paggamit ng mga bata para lumaban. Nagkaroon ulit ng laban ng Senju at Uchiha. Napatay si Itama ng mga shinobi ng Uchiha. Huli na dumating si Hashirama at nakita niyang patay na yung kapatid niya. Bumalik siya sa ilog. Nakita ni Madara na malungkot si Hashirama. Pareho sila ng pakiramdam at inamin ni Madara na may mga kapatid din siyang namatay sa gyera. Kahit pareho silang malungkot, tinuloy nila yung training nila at lalo pang naging close yung pagkakaibigan nila. Pagkatapos ng training nila, dumating si Tobirama at sinabi kay Hashirama na may importanteng sasabihin yung tatay nila. Pag-uwi nila sa Senju clan, sinabi ni Botsuma, tatay nila, na pinatil niya si Hashirama at nalaman niyang yung kaibigan niya na si Madara ay galing sa Uchiha clan at pumatay na ng mga adult na ninja mula sa kanila. Binalaan ni Botsuma si Hashirama na delikado ito at pwedeng ituring na pagtataksil. Kaya inutos niya na sundan ni Hashirama si Madara pag nag-training sila at pag naging kainahinala, patayin na niya si Madara. Habang naguguluhan si Hashirama sa pagtataksil niya sa kaibigan niya, sinabi ng tatay niyang si Botsuma na dalawa lang ang choice niya, magulat ng impormasyon tungkol kay Madara o ituring siyang traidor. Napilitan si Hashirama na pumayag pero sa isip niya gusto pa rin niyang tulungan si Madara. Sa susunod nilang pagkikita, nagpalitan sila ng bato sa ilog bilang senyales na pareho silang gustong umiwas sa gulo. Pero bago sila makaalis, dumating ang mga tatay at kapatid nila, handang makipaglaban. Pantay ang lakas ng mga ama nila kaya nagplano si Botsuma at Tajima na targetin sina Izuna at Tobirama para mag-shock yung kalaban sa pagkawala ng anak. Pero pinigilan ito ni Hashirama at Madara kasi hindi nila matanggap na papatayin ang sariling kapatid. Sabi ni Madara, hanggang dito na lang yung pangarap nila. Tinanong siya ni Tajima kung handa siyang lumaban, pero sabi ni Madara na mas malakas si Hashirama sa kanya at hindi sila mananalo. Bago sila umalis, sinabi ni Madara na sa susunod na pagkikita nila, magkaaway na sila sa battlefield. Doon unang nag-activate yung Sharingan niya. Lumipas ang mga taon, tuloy ang matinding labanan ng Senju at Uchiha. Sa isang matinding battle na maraming namatay, nagtagumpay si Tobirama na sugatan ng malubha si Izuna. Inalok ulit ni Hashirama ng kapayapaan si Madara pero pinigilan siya ni Izuna at sinabi na huwag tanggapin. Umatras ang magkapatid at sumuko yung ibang Uchiha. Sa susunod na pagkikita nila, sinabi ni Madara na namatay na si Izuna dahil sa sugat at iniwan sa kanya ang mga mata niya para ipagpatuloy ang pagprotekta sa clan. Pinakita ni Madara na meron na siyang Eternal Mangekyou Sharingan pero natalo pa rin siya. Nang ready na si Tobirama para patayin siya, pinigilan siya ni Hashirama kasi gusto pa rin niyang makipag-peace. Pero sabi ni Madara, para mapatunayan ni Hashirama na seryoso siya, kailangan niyang patayin ang sarili niya o ang kapatid niyang si Tobirama. Nagalit si Tobirama at tinanong kung baliw ba si Madara. Nagulat lahat nung seryoso si Hashirama na papatayin ang sarili niya, pero bago niya gawin yon, nag-utos siya sa lahat na Ipangako na tatapusin na ang away ng Senju at Uchiha. Pero pinigilan siya ni Madara at doon sila nagkaayos at pumirma ng peace treaty. Doon nagsimula ang pagtatayo ng Konohagakure. Nung nagkaalyansa na ang Uchiha at Senju clans, natupad din ang pangarap ni Madara at Hashirama nung bata pa sila, isang village na hindi na pinapadala ang mga bata sa gera. Nakipag-alyansa rin ang village sa Land of Fire. Madalas maglakad-lakad sina Hashirama at Madara sa village para siguraduhin na maayos ang lahat. Sa bangin kung saan dati sila nagkwentuhan ng pangarap, nag-reminisce sila. Sabi ni Hashirama na gusto sumali ng Sarutobi at Shimura clans at siguradong susunod pa yung iba. Sabi rin ni Hashirama na kailangan pumili ng isang tao na magiging simbolo at leader ng village, ang Hokage, at dapat may pangalan yung village. Nagsuggest si Madara ng Konohagakure pero natawa at nalungkot si Hashirama kasi parang sobrang simple ng pangalan.
Nagsuggest naman si Hashirama na yung magiging Hokage ay ukit ang mukha sa cliff para parang binabantayan ang village. Biglang dumating si Tobirama at tinawag si Hashirama, dedma pa kay Madara. Narinig ni Madara na plano ni Hashirama na siya ang gawing Hokage. Pero pinigil ito ni Tobirama at sinabi na kailangan na ngayon ay demokratiko ang proseso. Sabi niya, kahit mga Uchiha hindi na ganoon ka-close kay Madara. Narinig ni Madara ang usapan nila kaya pumayag si Hashirama na siya na lang ang gawing first Hokage. Dinala ni Madara si Hashirama sa Naka-Shrine bilang unang outsider na pinapasok para makita yung Uchiha Stone Tablet. Ginamit ni Madara ang Sharingan para basahin, isang interpretasyon daw ay kaya magkapis kung magsanib ang dalawang magkalaban. Pero may isa pang meaning na ang pakikipag-cooperate ay tahimik na paraan ng laban. Hindi alam ni Hashirama ang totoong plano ni Madara kaya sinubukan niya pang pigilan ito na umalis sa village pero hindi siya pinakinggan. Lumipas ang panahon, umunlad ang village at ginaya ito ng ibang great nations pati mga maliit na bansa. Pero bumalik si Madara para atakihin ang Konoha at sirain ang dati nilang pangarap. Nagkagulo sila. Tinanggal ni Hashirama ang Susanoo armor kay Kurama at kinontrol yung tailed beast gamit ang Sage Art Wood release through several thousand hands pero ang laki ng naging kapalit ng chakra niya. Nang mawala na sila ng pinakamalakas na armas, nagkatitigan muna sina Madara at Hashirama, tapos sabay silang sumugod habang sumisigaw ng pangalan ng isa't isa. Habang tinatapos ni Hashirama ang kwento ng laban nila ni Madara at ang pangarap niya para sa village, sinabi niya sa lahat na anda na hindi niya alam kung paano nabuhay si Madara pagkatapos ng laban nila. Sabi ni Sasuke na nakakatawa at ironic na si Itachi, na Uchiha din at hindi naman narinig mismo ang kwento ni Hashirama, siya pa yung nagmana ng will nito ng sobrang tindi. Pero sabi ni Tobirama, marami na ring Uchiha sa kasaysayan na lampas sa limitasyon ng clan nila at inuna ang village. Isa na doon yung dating tauhan niya na si Kagami Uchiha. Kwento ni Tobirama, kailangan niyang hanapan ng balanse yung kapakanan ng mga clan at ng buong village. Sumingit naman yung 3rd at 4th Hokage at umami na feeling nila pumalpak sila kumpara sa mga nauna sa kanila at sa expectations ng mga tao. Pagkatapos marinig lahat ng gusto niyang malaman sa mga Hokage, nagpasya si Sasuke na hindi dapat masayang yung village at mga taong pinrotektahan ni Itachi kahit kapalit buhay niya. Gusto niyang sumabak sa gyera para sundan yung will ng kapatid niya. Sumama naman si Orochimaru kasi curious lang siya. Sumenya si Sasuke kay Tobirama na ihanda na yung teleport pero sabi ni Tobirama na hindi sila basta makaalis kasi nakabind pa sila. Paglabas nila ng Naka-Shrine, nagparamdam si Suigetsu ng kawalang interes at nagtangkang maglias, pero sinipa siya ni Karen. Sigaw siya ng sigaw kay Sasuke kasi sinaksak daw siya dati pero hindi nakapagpigil at napatawad siya nung nagsorry si Sasuke. Habang naghahanda ang mga Hokage na pumunta sa main battlefield, itinuro ni Hashirama sa kanila yung mga mukha nila sa Hokage Rock at curious siya kung ano na ang ginagawa ng dati niyang kaibigan. Sabi ni Tobirama, this time titigilan na daw niya si Madara for good. Si Hiruzen naman nag-promise na all out na siya ngayon. Si Minato tuwang-tuwa kasi makikita na niya anak niya at nangakong babawi siya sa pagiging absent dati sa pamamagitan ng regalo. Habang patuloy na pinaprotektahan ni Naruto ang mga kakampi niya laban sa mga atake ni na Obito at Madara, napapagod na siya sa kaka-micromanage ng chakra ni Kurama. Sinabihan siya ni Kurama na mag-ingat na siya. Hinarap siya ni Obito at tinukso na puro depensa lang siya. Sagot naman ni Naruto na lakas niya ang presensya ng mga kasama niya at sakit kapag wala sila. Sa ibang lugar, tuwang-tuwa si Madara kasi nararamdaman niya ang chakra ni Hashirama. Sabi ni Obito na hindi mapipigilan ng 10 Tails tapos pinakawalan nito ang Tenpenchi. Sinubukan ni Kakashi na pigilan gamit ang Kamui pero naharang siya ni Obito at napunta sila sa ibang dimensyon. Pinagkatiwalaan na lang ni Kakashi si Naruto. Naghasik ng matinding pagkawasak ang teknik ng 10 Tails pero nakaligtas pa rin ang mga shinobi dahil kay Naruto, ikinagulat ito ni Madara. Kaso, sobrang pagod at sugatan na si Naruto kaya nawala siya sa 9 Tails Chakra Mode at naglaho ang mga Chakra Cloak ng Alliance. Naamoy ng 10 Tails ang maraming chakra ng mga bidyo sa katawan ni Naruto at lalo pa itong lumakas. Nagpasalamat si Hinata at ilang shinobi at tumayo silang depensa ni Naruto habang ginagamot siya ni Sakura. Samantala, sa kabilang dimensyon, nakalamang si Kakashi laban kay Obito at tinutok ang lightning cutter sa kanya. Sabi ni Obito na kagaya dati, may chance si Kakashi na tapusin siya pero nagdadalawang isip. Sinubukan pa rin ni Kakashi na kausapin at kumbinsihin siya na bumalik sa dati pero tinukso lang siya ni Obito na bigo siya at naniniwala pa rin sa mga walang kwentang pangarap. Kwento ni Obito na kaya niya tinutokso si Naruto ay dahil dati pareho sila.
Inamin niya yung totoong nangyari kay Rin na plano ng Kirinin na gamitin si Rin para pasabugin ang Three Tails sa Konoha kaya sinadya ni Rin na mamatay sa kamay ni Kakashi para protektahan ang village. Gumamit si Obito ng Genjutsu para ipakita kay Kakashi na wala ng laman puso niya at ang Infinite Tsukuyomi ang makakatulong para mapuno yung butas na yon. Pero sagot ni Kakashi, patay na si Rin dahil sa sakripisyo niya at kalokohan yung pangarap na mundo. Sa labas naman, naghahanda na ang Ten Tails ng malaking tailed beast ball na ikinatakot ng buong alliance. Pumutok yung sobrang laking tailed beast ball ng Ten Tails papunta sa allied shinobi forces. Si Shikamaru, gamit ang jutsu ni Ino para makipag-coordinate, nakaisip ng biglaan na plano, gumawa ng barrier sabay si B magpaputok ng tailed beast ball para ilihis yung atake. Pero ang lakas ng bola, tinuhag lahat ng barrier ng alliance. Kaya si B na lang mag-isa yung hamarang. Bigla na lang nawala yung bola. Paglingon nila, dumating si Minato at sabi niya, tinransport niya yung bola sa dagat. Dumating din yung iba pang na-revive na Hokage. Biglang hamarang si Madara pero sinabihan siya ni Hashirama na wait ka lang muna kasi priority nila yung Ten Tails. Nag-set up yung mga Hokage ng special na barrier para ma-block yung Ten Tails. Gumawa si Hashirama ng maraming tori para ma-pin down yung halimaw. Dumating bigla si Sasuke at Jugo, nagulat yung Konoha 11 kasi sabi ni Sasuke na gusto na niyang protektahan ang village at balang araw mag-Hokage. Nabuo ulit ang Team 7, ready na sina Naruto, Sasuke, at Sakura laban sa Ten Tails. Samantala, sa Kamui Dimension, tinitira pa rin ni Obito si Kakashi tungkol sa bulok na mundo at walang kwentang comrades. Pero sagot ni Kakashi, yung mga taong nawala ng pakialam sa mga kasama mas malala pa sa basura. Naniniwala siya na yung mga kasama niya ang papuno sa buta sa puso niya. Habang nagready na lumaban ang bagong buo na Team 7, binalaan ni Hashirama ang alliance kasi may isa na namang round ng tailed beast ball attacks mula sa Ten Tails. Pinakawalan ng Ten Tails yung bola papunta sa barrier pero di tumagos. Gumawa si Hashirama ng 5 clone. 4 doon ang magbubukas ng barrier para makapasok ang allied shinobi forces at makapag-atake sa Ten Tails. Yung isang wood clone naman humarap kay Madara, pero nagreklamo si Madara kasi gusto niya yung totoong Hashirama. Kasi daw di masaya pag clone lang. Pagpasok ng alliance sa loob ng barrier, gumawa ang Ten Tails ng army ng mga halimaw para depensahan ang sarili. Naalala ni Sakura yung mga dati niyang mission at kung paanong feeling niya na iiwan siya lagi kasi sobrang up ni Naruto at Sasuke. Kaya nagsumikap siya para maging kasing galing nila. Sa training niya kay Tsunade, natutunan niya yung isang technique na Strength of 100 Seal. Sa labanan laban sa mga halimaw ng Ten Tails, yung ibang shinobi ng Konoha 11 nagkaroon din ng resolve na maging mas malakas. Pero ang Ten Tails patuloy na gumagawa ng mas malaki at mas malakas na monsters, napansin ni Hashirama yun. Si Sai, determined din maging mas useful, sinubukang atakihin yung ulo ng Ten Tails pero bigo siya at nasagip ni Naruto. Ibinunyag ni Sai yung mga worries niya. Tapos, nag-summon ng Team 7 ng kani-kanilang mga beast para samahan sila sa battlefield. Para masolusyonan yung mga problema sa laban na binanggit ni Sai dati, kailangan makalusot sa depensa ng Ten Tails at makapagpagaling ng mga sugatan sa front lines, nag-summon sina Naruto, Sasuke, at Sakura ng mga alaga nila, si Gamekichi, Aoda, at Katsuyo bilang sagot. Sabi ni Hiruzen, parang naaalala niya yung lumang legendary trio sa bagong tatlo na ito. Napansin ni Naruto na lumaki at mas seryoso na si Gamekichi. Tapos biglang tumalon ito sa ere lampas sa mga halimaw at binara yung mga atake habang si Sakura naman gamit si Katsuyo para gamutin yung mga sugatan shinobi. Tahimik na pinuri ni Shizune ang lakas ni Sakura habang pinapanood siya. Si Sasuke naman, chill lang, tuloy-tuloy ang paghiwa at pagputol sa lahat ng bantay at depensa gamit si Aoda at ang Susanoo niya. Pag clear na ang view niya sa Ten Tails, tinutok niya yung Amaterasu bow and arrow niya sabay si Naruto naghanda ng Giant Rasen Shuriken mula sa taas. Naalala ni Naruto yung training niya dati ng Rasen Shuriken kung saan sinabi niya kay Yamato na kaya sila compatible ni Sasuke hindi dahil lamang mas malakas ang hangin kaysa kuryente, kundi dahil kayang palakasin ng hangin ang apoy. Kaya nung pinagsama nila, naging isang umiikot na itim na apoy na tumama sa halimaw habang medyo naiyak si Sakura at tuwang-tuwa ang mga kaklase nila na nag-cheer. Habang nasusunog ang Ten Tails sa Amaterasu ni Sasuke, tinanong ni Sai si Jugo kung ano talaga ang motibo ni Sasuke. Sa ibang lugar, naghahanda na yung mga naghilom na cage para sumali sa laban. Sa battlefield, sinabi ni Naruto kay Sasuke na patayin na yung apoy pag nanghina na yung halimaw para ma-extract nila ni Kurama yung mga tailed beasts, pero ayaw ni Sasuke. Gusto niya sunugin lahat at gumawa ng bagong sistema. Tinanong ni Sai si Sakura kung ano tingin niya sa pagbabalik ni Sasuke. Pero iniisip niya na plastic lang yung ngiti ni Sakura.
Biglang tinanggal ng Ten Tails yung nasusunog na laman niya na parang wala lang. Samantala, sa Kamui Dimension, sinaksak nila Kakashi at Obito ang isa't isa gamit Lightning Cutter at Fuma Shuriken. Tumigil sila sa Genjutsu at naglaban na ng seryoso habang naaalala yung sparring nila nung mga bata pa sila. Naisip ni Kakashi na dati pareho si Obito at Naruto ng vibes, pero ngayon kailangan na niya itong patayin. Sinaksak niya yung puso ni Obito ng kanay na may kidlat. Pero sabi ni Obito di siya susuko at biglang nag-teleport sa ulo ng Ten Tails. Napatumba niya agad yung wood clone ni Hashirama. Nakita ni Madara na bumalik si Obito at pinalabas niya yung mga itim na chakra rod mula sa kanan na parte ng katawan ni Obito. Narealize ni Hashirama na kinokontrol ni Madara si Obito para mabuhay siya ng buo kaya sinabi niya kay Naruto at Sasuke na si Obito muna ang unahin habang siya at si Tobirama ay gumawa ng clones na aatake kay Madara kung sakali. Habang namumuti ang buhok ni Obito dahil sa sobrang pagod. Sinubukang umatake ni Sasuke pero di siya tinablen. Biglang nag-teleport yung shadow clone ni Minato kay Obito at sinugatan siya. Nagulat si Minato na si Obito pala yung maskman at tinanong niya ito pero di siya sinagot ni Obito. Bigla na lang inabsorb ng katawan ni Obito yung Ten Tails. Sinabi ni Naruto kina Sasuke at Minato na nakalaban ni Obito yung kontrol ni Madara kaya napansin nila yung pagbabagong anyo niya bilang Jinchuriki ng Ten Tails.